Ito, maganda pag-usapan ho natin. Ito hong proyekto, yung People's Bill. O, dyan po sa Davao City na kung saan ay yung housing project po ito ay inaangkin daw ng Malacanang. Ito hong housing project dyan po sa Davao City. Dahil sa meron pong mga taga Davao ang nagsalita at nagpahayag na hindi para ho Pangulo si Marcos Jr. ay nasimula na po ito hong proyektong ito, yung tinatawag na People's Bill Housing Project dyan po sa Davao City. At nag-ugat ho ito na sa naging pahayag ng Malacanang kasi nauna ho dyan may binabanggit ho, di ba, na interview si VP Sara Duterte at na kung saan ay natanong ho siya tungkol ho sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. noong July 28 dyan po sa Davao City, yung sa People's Bill. Pero ang sagot ho ni VP Sara ay, yes, I know, kasi project namin yan noong mayor ako. Di ba? So ayokong mag-comment sa kanyang pagbisita. So yun po ang naging pahayag ni VP Sara Duterte. Tapos, pagkatapos ho niyan mga kaubayan, siguro ay pinroject na kagad ni Yusek Claire Castro na para kontrahin ito hong naging naunang pahayag ni VP Sara Duterte na kung saan sabi niya, noong mayor pa siya ay proyekto niya na yan. So naglabas ho ng kung ano-ano mga dokumento itong si Yusek Claire Castro. At ngayon, iparirinig ko ho, babalikan lang natin, maikli lang ho itong, kasi parang yung parang may pagka-arrogante yung mga pahayag ni Yusek Claire Castro at na parang may nangaangkin daw. Tapos ay ipapanood ko rin naman ho sa inyo, mga kababayan, ito konsehal po ito ng Davao City. Ito dati ho taga-media ho ito at naging konsehal ng Davao City na kung saan siya mismo ay alam na alam niya po yung detalye ng proyektong ito na kung saan ay naganap at nagsimula ang proyektong ito ay 2020, so hindi pa Pangulo. Ito hong si Marcos Jr. Di po ba? So, siguro maganda ay bigyan ho natin ng, ng pagkakataon na makapagpaliwanag mismo ito hong konsehal ng Davao City. Okay, so yan po, no? At si Councilor Tek Ocampo ay kasalukuyang konsehal nga dyan sa Davao City. Panoorin po natin mga kababayan yung kanyang interview at na kung saan ay kanilang ipinagtataka kung bakit inaangkin ng Marcos Jr. Administration ito hong proyektong ito na nasimulan ho noong mayor pa raw ho, no? Itong si VP Sara. So tumutugma yung pahayag ni VP Sara Duterte sa kanyang ambush interview kasi hiningan po siya ng pahayag bakit biglang bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Davao City at binisita nga yung People's Bill Housing Project. Sabi naman ni VP Sara, alam ko yan kasi project ko yan nung mayor ako di ba? Ito meron pong sumisigunda. Sabihin natin ay nagko-corroborate o nagpapatunay sa naunang pahayag ni VP Sara Duterte na noong mayor pa siya, project niya na yan. Ito, panoorin natin itong si Councilor Tek Ocampo. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yang naumpisahan noon pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte. So when it was yung nandun na yung mga budget na ilaan na, it was still under the Socialized Housing Finance Committee or SHFC. Doon sinagawa ang groundbreaking, no, sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City no October 20. We were there and nakapag-speech nga kami. Napakaraming napakaraming barangay attendees ang dumating kasi natutuwa yung mga barangay kasi mabibigyan yung kanilang mga constituents ng pabahay from all over the city. Karamihan dyan sa mga coastal areas, yung mga nakatira sa mga danger zone, itong mga palaging natatamaan ng monsoon waves, nababahaan, yung mga landslide prone areas, pati na yung mga informal settlers natin. So they were there and they were very happy na meron ng ganun na pabahay.
So originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So, nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Kasi ganito 'yan, just to set the record straight, when going to the papunta na ng last term ko, at last term, last a few during my the later part of my first term, I was also the chairperson of the Committee on Socialized Housing. So medyo may knowledge ako dyan dahil nagkakaroon kami ng series of meeting from DSUD, no? From Department of Human Settlements, no? Nagkakaroon si ano pa, yung dating regional director nila, si Attorney Palmahil, no? Nagkakaroon kami ng mga engagement yan. Because gusto nila na maki-partner ang city, no? Parang pipirma ata, gusto nilang pumirma na memorandum of agreement si Mayor Baste for the 4PH program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Kasi sabi namin, project namin yan at kailangan naming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 4PH. Ayan po, inyo pong napakinggan ang pahayag ni Councilor Tek Ocampo na kung saan ay siya ho nagkwento kasi ako, hindi naman ako taga Davao at siguro yung iba nating mga viewers, maaaring may mga taga Davao ho dyan, kayo ho magpatunay at magbigay ho kayo ng comment dito po sa ating channel para malaman ho natin kung ano po ang talagang iba pang mga dagdag na detalye. Pero siguro ay may bigat ho itong na pwedeng paniwalaan itong pahayag ni Councilor Tek Ocampo. Kasi taga-roon siya mismo eh. At sabi niya ay miyembro siya ng komite, yung sa socialized housing. Nakipagpulong. Meron siyang binabanggit na kung saan talagang umeentrada yung gobyerno, yung para sa 4PH, yung housing project ni Pangulong Marcos Jr. Pero hindi raw pumayag yung city government na pinamumunuan ngayon ni Mayor Baste Duterte. So, yun ho mga kabayan, at hindi ko lang ho alam bakit ito ho nga proyektong ito ay kinakailangan palitawin pa ho ng Malacanang na kanila yan. Kung tutusin, mga kababayan, Davao City siguro baka gusto niya hong na palitawin na meron din silang project sa Davao City na baluarte ho ng mga Duterte. Pero kung baka salat ho sa project, baka walang-wala hong project, ito hong Marcos Jr. administration, kaya talagang lahat ho ay gustong angkinin. Alam niyo ho, mas maganda ho, mga tao ang tanungin ho roon. Eto, mga taga Davao ho nagsasabi. Katulad ng konsihal. Mga kababayan, sila po nagsasabi na matagal na hong naumpisahan na mayor pa ho itong si BP Sara. Siguro, dapat ho ang maaring nagkaroon ho nung kasi sumama na nga ho itong yung Department of Housing, Human Settlement and Housing ay siguro pwedeng sumabit na ho sila sa proyektong ito. Pero yung sabihin mo na kayo ang nagsimula, malabo dami nagpapatunay na hindi, mayor pa ho si BP Sara nasimula niya na. Dapat ho ay kilalanin rin ho ng Malacanang, sabihin natin na ipinagtuloy kasi alam niyan may mga phase 1, phase 2, phase 3 naman yung mga ganyang proyekto Pero wag mong aakuin na sosolohin na sa ilalim lang ng Marcos Jr. administration. Ito, pakinggan niyo ho mga kababayan, no? At talagang antigas ng ng mga ng pangalan ng boses ni Yusek Claire Castro nang sabi niya na may umaangkin daw ito at kanyang sinabi na may mga permit ko may mga binabanggit siya ng dokumento. Ito panoorin niyo mga kababayan, maikli lang ho ito bagamat baka yung iba napanood niyo na rin ito, pero mas maganda para balansin natin yung una yung kay Councilor Tek Ocampo tapos ngayon itong kay Yusek Claire Castro. Ito panoorin natin itong si Yusek Castro. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr.,
at ng DSUD ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito, habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Ville. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Ville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Okay, yan po, no? Napakinggan nyo itong si Yusek Claire Castro na yung kanyang panimula, meron daw umaangkin na wala namang kapagod-pagod at kinukuha yung kredito dito po sa proyektong ito na pinagpaguran daw ni Pangulong Marcos Jr. Siguro baka may ibang bahagi. Pero yung aakuin ho ng Malacanang na kanila yan, buong buo, itong People's Ville, housing project niya sa Davao City, mukhang malabo kasi merong konsehal na sasabi. Tapos may mga kumakalat din sa social media, may mga litrato, 2021 pa lang daw ho. Mga kababayan, kung sana may makikita na raw ng mga billboard o tarpaulin na kung saan ay ilulunsad yung proyektong yan. So, ganun ho. Maaring siguro baka ngayon sa ilalim po ng termino ni Pangulo Marcos Jr., nagdagdag ho. Yun ang sigurong termino. Huwag nyo akuin na buo. Pwede namang sabihin na, itong People's Ville Housing Project na ito sa Davao City, nasimulan noong Mayor si BP Sara Duterte, pero mas lalo nating pinalawak at para mas marami ang makinabang dyan po sa Davao City, dinagdagan ho at ipanagpatuloy ng Marcos Jr. administration. Dapat ganun ho. Pero yung susuluhin mo, aakuin mo, talagang, sino? Magmumukha talaga rito na sinungaling ho Malacanang, di po ba? Ang liwanag ho, may konsehal ho. Alam niyo naman, kapag konsehal, alam niya ang detalye na mga proyekto dyan. Kasi ito ho, sabi ho ni Yusek Claire Castro, napakinggan nyo naman ho, napanood nyo, ito raw ho na nangyari yung People's Ville ay ito may mga pinakita ho siya, 'di ba? Mga permit na July 18, 2023 raw, yung development permit, tapos yung certificates of registration for People's Ville 1, 2 and 3 na inisyo raw po noong June 20, 2024 at yung application for a building permit dated February 16, 2024 na kung saan ay ito raw po ay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. So meron daw po may mga development permit. Pero siguro mga kababayan, ako sa aking pagtingin ho alam niyo naman ho ako, hindi naman ho tayo fake news At kung talagang totoo, ako ang sa tingin ko ho rito mga kababayan at aking pananaw, kasi hindi ko pwedeng baliwalain yung binabanggit ho ni BP Sara Duterte na ang sabi niya na project, alam niya yung detalye niya kasi nung mayor pa siya, project niya yan. O pwedeng nasimulan, tapos sinigundahan po yan ng konsehal o ng Davao City. So, ang pinakamainam mo sana na gawin ng Malacanang, ito, bagamat nasimulan ito, no? So, lahat bigyan ng kredito. Huwag mo akuin, di po ba? Siguro baka kulang ho na maipagmamalaki na project yung Malacanang. Kaya pati ito gusto ng suluhin. Huwag niyo suluhin. Siguro ay pwedeng meron pong partisipasyon ang Marcos Jr. administration, pero huwag niyo suluhin. Dahil sa nauna nga na nasimulan ho yan sa panahon ni BP Sara Duterte noong siya ay mayor pa. At nagpapatunay ho dyan yung konsehal
si Councilor Tek Ocampo. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan? Pinag-aagawan pero inaako ho ng Malacanang eh. Ito hong proyekto, yung People's Bill Housing Project diyan po sa Davao City. Ay may mga nagpatotoo na hindi solo ng Marcos Jr. administration itong proyektong ito. Pero sabi ho ni Yuse Claire Castro, solo yan. Proyekto yan ni Pangulong Marcos. Yung mga umaangking dyan na wala naman daw pinaghirapan. Birihin mo yung mga ganong pananalita. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. At syempre, mga kababayan, yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at yung isa pa, Eli Saludar. Paki-follow nyo rin po at paki-like at share. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.